Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's grabe po, nag-react po si Leila de Lima. Tungkol po dun sa napipintong pagsasampa ng kaso ni Mans Carpio. Itong asawa po ni Sara Duterte. Sasampahan po kasi ng kaso ng asawa ni Sara Duterte itong Bangko Sentral ng Pilipinas, itong AMLAC, at itong Committee on Justice, yan po sa House of Representatives. Bakit po? Dahil po inilabas ang mga dokumento o mga banka records ng mag-asawa. So nag-react po si Leila de Lima. At grabe mga kababayan, sabi niya kung iniisip nila na sa pagsasampa ng kaso laban sa atin ay masisindak nila tayo, imposibleng mangyari yan. Grabe. Galit na galit si Leila de Lima. Hindi tayo masisindak, hindi tayo matatakot. Dahil matagal na kaming takot. Hindi po. Mga kababayan, si former Senator Leila de Lima, nakulong po yan ng ilang taon. So wala na pong takot dyan. Kung naranasan niya ng makulong, kung sakaling makulong uli yan, bali wala na sa kanya. Si Harry Roque lang naman takot makulong eh. Yung aklang yun ang takot makulong eh. Daig pa ni former Senator Leila de Lima na ngayon ay Congress woman. Diba? So hindi siya natatakot. Ito nga, meron siya. Babasahin ko yung kanyang itong report. Tungkol nga dito sa sa bukas po kasi isasampa ni Mans Carpio yung kaso ng violation ng bank secrecy law, violation ng yung anti-money laundering act at pa yung isang basta tatlo po yun. Dahil nga po inilabas ng AMLAC yung bank records ng mga Duterte. Itong si Mans Carpio at Sara Duterte, wala pa nga yung sa kay Digong Duterte, wala pa nga yung kay Baste Duterte, kay Pulong Duterte, kay Kitty Duterte, at doon kay kay Digong Duterte, at doon kay Hanilet Abansenya, wala pa. Ibang masalo mag-iyakan kayo kapag inilabas na yon. So ito sabi po dito sa report, de Lima hindi umano nasisindak sa kasong isasampa ng asawa ni VP Sara. Hindi umano nasisindak si Leila de Lima sa planong kasong isasampa ng kampo ni Atty. Manasseh Carpio laban sa mga mambabatas kaugnay na impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay de Lima, karapatan ng kabilang panig ang magsampa ng kaso. Ngunit hindi nito mapipigilan ang pagdinig ng House Committee on Justice. Iginit niya hindi labag sa batas ang proseso dahil ang impeachment ay may natatangian ang katangian at hindi saklaw ng bank secrecy law. Binigyan din niya na ang AMLA ay nag-aatas sa mga bangko na i-report ang suspicious transactions at ang mga ipinatawag ng komite ay records ng transaksyon, hindi mismong bank accounts. Sa huli, tinayak ni de Lima na hindi siya uurong o hindi sila uurong. Magpapatuloy ang pandinig bilang bahagian niya ng kanyang mandato para sa pananagutan at katotohanan. Matatanda ang ipinahayag ng asawa ni VP Sara na si Atty. Mans Carpio ang planong pagsasampa ng kasong kriminal laban sa ilang opisyal ng gobyerno at mambabatas kabilang sina Representative Jerby Luistro, Representative Percival Sendanya, Representative Chel Jokno at Representative Leila de Lima. Ayon sa kampo ni Carpio, nakatata silang magsampa ng reklamo laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, Anti-Money Laundering Council, AMLAC, at mga miyembro ng House Committee on Justice dahil sa umano'y paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Ayon pa sa kanyang pahayag na pilitan siyang kumilos hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa rin sa malas malawak na interes ng publiko. Carpio said he was constrained to seek legal action in defense not only of his wife and the Duterte family but also of the banking and financial community, especially the unwary general public. Hindi rin ito pinalampas ang umano'y motibo sa likod ng mga aksyon. AMLA is being weaponized for pure black propaganda with a view to the 2028 national election. Ayan po yung report mga kababayan tungkol dito sa naging reaksyon ni Leila de Lima. Hindi niyo matatakot yan si Leila de Lima. Nakulong niya ng ilan? 7 taon. Kung ako nagkakamali, nakulong siya ng 7 taon. At lahat po yan ay napawalang sala siya. Ang dami pong isinampa ng Duterte administration. Pero lahat po absuelto.
Oh, si Harry Roque na nagtatago hanggang ngayon. Akala ko ba matapang ka? Daig ka pa ni former Senator Leila de Lima. Hinarap niya yung kanyang kaso head on. Ikaw, anong ginawa mo? Nagtago. Nagtago. Yan sa ibang gobyerno. Humingi ng asylum. Hindi lang natin alam kung mabibigyan ng asylum kasi marami ng bansa tumanggi na bigyan ng asylum itong si Akla. Isa pa, sino pa isang nagtatago? Yung isang malaking tao, nakalbo, na dating PNP chief. Ngayon, ano na? Si Bato de la Rosa. Atapang nga tao. Atago. Daig ka pa ni Leila de Lima. Si Leila de Lima, hinarap niya yung kaso niya. Ikaw, wala pang ang warrant of arrest, nagtatago ka na. Anak ng tete. Wala pang warrant of arrest. May warrant of arrest na ba? Pero na po bang warrant of arrest kay Bato de la Rosa? Ano nangyari? Bakit ka nagtatago? O dahil sumunod ka kay Robin, kasi sabi ni Robin, magtago ka na. Anak ng teteng to mga PDP talaga. Oh. Sila pa talaga nagpapayuhan no? Imbis na magpayo sila na mabuti at ayon sa batas, yung pinapayo nila ay pawang labag sa batas. Magtago ka na ba to? Inamin pa talaga ni Robin Padilla yun. Magtago ka na. Ako nagsabi. Ako nagsabi na magtago si Bato. Magtago muna si Bato. Lang yan. Hindi kayo nahihiya sa taong bayan. Tapos ito si Bato de la Rosa, matindi pa na ito, sumasahod pa rin. Hindi ko alam kung tumigil na kasi sabi ni JBL ito, Bato de la Rosa, baka pwede namang ano ka na, magsarili. Ibig sabihin, ano ka na, yung ikaw na mismo yung mag-initiate ng sumulat ka na sa Senado at sabi mo sa pamunuan ng Senado na huwag ka nang pasweldohin kasi hindi ka naman pumapasok. Sabi mo, ang kapal na ng mukha ko, ilang buwan na ako po hindi pumapasok pero pinapasweldo niyo pa rin ako. Paldo pa rin. Punong-puno pa rin ang aking ATM. Punong-puno pa rin ng milyon ang aking ATM. Pero ay masasahod ako tapos may allowance pa kompleto, hindi naman ako pumapasok. Kaya sabi ni JB, ehersito, baka pwede naman, ikaw na magkusa. Walang kusa eh. Anak ng teteng, ang kapal na mukha eh. Oh. Wala talaga Bato de la Rosa. Sayang ang laki ng katawan. Sayang ang bato. 'Di ba? Tatago ka, si Leila de Lima Hindi nagtago, nilabanan niya. Tapos ngayon sasampa na naman ng kaso si Manscarpio. Ano sabi niya? Kung iniisip nila sa pagsasampa ng kaso laban sa atin ay masisindak nila tayo, imposibleng mangyari yan. Hindi ako natatakot, hindi kami natatakot, Manscarpio. Sabi ni Leila de Lima, ako pa matatakot. Pinakulong na ako ng pamilya ninyo. Pinakulong na ako ni Duterte ng 7 taon. Ngayon pa ba ako matatakot? Ayan mga kababayan. Tapos ito pag-usapan nga natin guys. Pag-usapan natin. Ito si Madam Leni Robredo, wala na po talaga atang balak tumakbo bilang presidente. Sabi niya rito, mga kababayan, marami naman kasi ang pwede. Sa grupo namin, si Rizon Tiveros, ilang beses na nagsabi na okay siya. Si Bam Aquino, saka si Kiko Pangilinan, pwede naman. Although nagsabi na sila na ayaw nila. So yun si Bam, saka si Kiko Pangilinan. Sa tingin ko, si Vico Soto would make a good president. Ang ano lang talaga is edad. At isa pang nakikita ko na mayor na would make a good president is Joy Belmonte. Maraming pwede. So, ayan mga kababayan yung sinabi ni Madam Leni Robredo. Kung sakaling hindi siya tatakbo, sa tingin niyo mga kababayan, sige nga, comment nga po kayo. Comment nyo nga po, sino ang gusto nyong tumakbong presidente? Kasi si Trillanes, nagsalita na ni si Trillanes na teka, pakita ko sa inyo Hindi ko na save dito pero pakita ko sa inyo. Kasi marami ring nag-uudyok kay Trillanes na tumakbo bilang presidente. Ito. Ayan mga kababayan. Sabi dito, taong bayan ang pumipilit sa akin magpresidente. Pero as of now, ang focus ko is yung impeachment kay VP. Pag nagtagumpay tayo, I will consider it. Antonio Trillanes.
So, ayan mga kababayan. Madami. Yung mga ayaw pa talaga na tumakbo, yung pa talaga yung karapat-dapat na pumesto. Yung mga nag-announce agad na tatakbo, nagde-declare agad na tatakbo, yun yung mga yung mga hindi dapat pumesto. Nakakaya ng sabi ko nga kanina, wala namang mga wala namang mga tawag dito, yung kapasidad na mamuno sa bansa. Merong kapasidad na mangurap, kapasidad na magpayaman, kapasidad na papalduhin ang kanilang mga bulsa. Yun yung nila, yung kanilang mga kapasidad. Pero yung kapasidad na maglingkod sa bayan, talikuran ng sarili, unahin ng taong bayan, wala silang ganon. Hindi katulad ng mga binabanggit ni Madam Leni Robredo. Sayang nga sana si Madam Leni na lang ang si Madam Leni na lang ang tumakbong presidente. Pero kung wala talaga, si Rizal Ontiveros pwede. Pero may dami kong mga naririnig na hindi raw ganun na kalakas si Rizal Ontiveros sa pagiging presidente. Yun lang yung naririnig ko. Pero para sa akin, pwede siya eh. Pwede siya kasi matapang to eh. Sabi nga ni Trillanes eto si ano pagkakaiba ni Leni Robredo sa ni Rizal Ontiveros? Ano pagkakaiba? Sige nga. Comment nga. Sige nga, comment nyo nga. Ano pagkakaiba ni Leni Robredo at ni Rizal Ontiveros? Sabi ni Trillanes, si Rizal Ontiveros daw, ipaglalaban ka. Si Leni Robredo, ipaglalaban mo. Ayun yung pagkakaiba ng dalawa. Si Rizal Ontiveros, ipaglalaban ka. Si Madam Leni Robredo, ipaglalaban mo. So, parehas magagaling. Pero sayang nga, sayang si Madam Leni. Pero malay mo matagal pa naman ng 2028. Sa kagandahan yan, yung mga tanong na ganyan, dapat ako muna sagutin kasi nagtatrabaho ko pa eh. Hindi katulad ng iba, walang yan. Tagal-tagal pa ng 2028, anong ginagawa? Nangangampanya na. Nangangampanya na. Walang hiya. Hindi naman sila karapat-dapat umupo. Bobo naman. Kurap naman. Anak ng teteng. Tapos, ang dami mga trolls na tumantuwa sa kanila. Diba? Alam niyo ang pag-asa talaga ng bayan nandun sa mga politiko na ayaw tumakbo. Sila yung dapat na pilitin nating tumakbo. Sila yung dapat na mamuno sa ating bansa. Hindi yung mga gustong umupo na alam naman natin kung ano ang nasa isip. Nandito yung isip sa bulsa. Diba? Yung isip nandun sa bulsa. Pumaldo. Anak ng teteng. Kaya sana magbago ang isip ni Madam Leni Robredo. Ngayon kung hindi talaga pwede Rizal Ontiveros, Bamakino, Kiko Pangilinan ayaw muna nila kasi kababalik pa lang nila sa Senado at marami pa silang magagandang gagawin sa Senado. Sa tingin ko nga sila nga yung nagtatrabaho ng maayos, si Bamakino at Kiko Pangilinan. Sila yung mga nagtatrabaho ng maayos dyan. Yung iba puro politika lang. So kung si Rizal Ontiveros, pwede. Sinabi rin ni Madam Leni Robredo, pwede naman si Joy Belmonte kasi magaling na leader. Alam nyo, etong Quezon City ata ang number 1 sa Metro Manila. Siya lagi ang number 1 mayor sa Metro Manila. Siya yung laging nag-number 1 sa good governance. Si Joy Belmonte. At pangalawa, itong sinabi ni Madam Leni Robredo na pwede ring presidente si Vico Soto. Pangalawa ba? Hindi ako sure pero nasa top siya si Vico Soto. So, ang problema lang kay Vico Soto, yung edad. Napakabata pa po kasi. Ilang taon na si Vico Soto? Guys, check nga natin. Ilang taon na ba si Vico Soto? Okay. Vico Soto, 36 years old. 1989. So, sa June, magta-37. Ang kinakailangan ng ang edad ng presidente, 40 years old data. Sandali nga, age. Sa 1987 Constitution. Ayan babasa tayo ng artikulo. A presidential candidate must be at least 40 years old on the day of the election.
At other qualifications include being a natural born citizen, a registered voter, able to read and write, and a resident of the Philippines for at least 10 years. So pwede pala ako tumakbong president. Takbo kaya ako? Supportahan niyo ba ako? Supportahan niyo ako? Sige. Kasi lahat qualified ako eh. Di ba? Si Vico Soto hindi ba pwede eh? Oh, wag na lang. Sigurado talo ako. Okay, ito mga kababayan ha. Yung current requirement, ito pag-usapan natin. Gusto nyo ba? Mga kababayan, tinatanong ko kayo, gusto nyo ba na ibaba ang edad ng magiging para pwede ka tumakbong presidente sa 35 years old? Payag ba kayo na gawing 35 years old ang qualified na magiging kandidato sa pagka-presidente? Ako, payag ako. Payag. 35, ibaba ng 35. Kasi pag 40, medyo ano na eh. Mas maganda 35. Bakit 40? Life begins at 40? Hindi, dahil po dun sa sa 1987 Constitution, Article 7, Section 2. Baka sabihin, bakit 40? Kasi life begins at 40. Okay. Noong September 2025, meron pong proposed resolutions to amend the Constitution to lower the minimum age for President and Vice President to 35. Meron na pala eh. May proposed na pagbabago na pala. Noong September 2025, may resolution sa House na i-amend ang Constitution na babaan ang minimum wage for President and Vice President to 35. Kapag naging 35 na ipasa bago matapos ang termo ni Pangulong Bongbong Marcos, pwedeng tumakbo bilang presidente si Vico Soto o pwede rin si Sandro Marcos. Ay, di babaan na yan, ibabaan na yan. Ayaw na namin sa mga gustong tumakbo. Bigyan natin ng pagkakataon ang mga kabataan, yung magagaling para mamuno sa ating bansa. Pwede naman eh. May resolution. Baka pwede namang i-ano na yan, ayusin nyo, babaan nyo. Nako, marami matutuwa dito. Yung edad kasi, ba't 40 kasi? Ngayon pwedeng gawing 35. Ito mga kababayan sino ba naging youngest president natin? Sige nga, yung magagaling dyan, sagot. Sino ang naging youngest president natin? Ang naging youngest president natin ay si Emilio Aguinaldo na siya po ay naging presidente nung siya po ay 29 years old. Ito po ay before the current constitutional age restriction. Under the current rule, si Ramon Magsaysay ang naging youngest elected at 46. Ay, meron pa tayong trivia. Ang pinakamatandang naging presidente sa bansa ay si Rodrigo Duterte. Siya po ay naging presidente noong 2016 at siya po ay 71 years old. 71 na. Wala pa pinakatandaan. Nag-ipon na para sa retirement. Ayan, meron tayong mga trivia mga kababayan So pwede na ibaba. Meron naman pala sa naka-propose sa House. Pababain ang edad ng kakandidato bilang presidente at vice presidente sa 35. At kapag 35, pasok na pasok, etong si Vico Soto. Maraming matutuwa dyan. Di ba? Sandro Marcos, pasok din. Ayun na. Ilaban natin yon. Sawang-sawa na kasi tayo doon sa mga nagpupumilit pumesto na wala namang ginagawa, puro pansariling kapakanan, puro pampapaldo. Ayun ang ginagawa. Kinakailangan natin na magiging presidente o vice-presidente na nakabataan para naman na talagang sikapin nila na paunlarin itong ating bansa. Di ba? Maganda to, mga kababayan. No? Sana pababain na ang edad. Sana
ayusin sa House of Representatives yan. Meron na pala eh. Oh. Gawin nyo na 35. Ipasa nyo na yan. Bakit haharangin na naman ng Senado yan? Anak ng teteng. Bakit? Gusto niya talaga maging presidente Sara Duterte? Mga ugok. Gusto niya talaga ng presidente na walang alam Yari tayo dyan kapag ganyan nangyari sa atin. Okay? So, eto mga kababayan, si Mayor Vico Soto, kapag nababa ang edad sa 35, pwede po siya maging kandidato sa pagka-presidente. At according to Leni Robredo, etong si Vico Soto ay talagang pwedeng maging presidente. Walang bahid ng korupsyon, hindi korap, pogi pa. Matalino pa. Di ba? So, sana maayos yan dyan sa House at mapasa bago matapos bago mag-eleksyon. Para mayroon naman tayong pagpipilian. Wala na tayong mapili eh. Konting-konti na lang talaga yung pagpipilian natin. So maganda solid sa isang kandidato. 'Di ba? Para yung isang kandidato na sigurado ang gagawin niya ay magpakalat ng kanilang alam niyo na, bibili ng mga boto kung kani-kanino lahat, gagamitin lahat. Nagpapaldo para gagamitin sa kampanya sa eleksyon, matalo nung mga kandidato katulad ni Mayor Vico Soto na merong moral ascendancy para maging presidente. Walang bayad ng korupsyon, matalino, makabayan, at batang-bata, makisig. Yung iba dyan, wala eh. Itok-itok lang eh. So, yun lang po muna mga kababayan Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.